puller ng crank. So unahin natin thread. So ingatan nyo yung thread na pumasok ng maigi. Pag hindi sakto at matigas, huwag ipilit kasi hindi yan pumapasok sa kanyang thread. Kung malulos thread lang yung mismo, mas mahirap yan. Tapos sikpitan kung makabit. Tapos kung ikpitan mo na, so kumabit na yung thread, ikpitan mo to. Tapos tigas. Yan, ito na. Ikpit na yun. Mo ito ikpitan para doon sa kulay na matatanggal na yung mismo pa. Okay, so yan, natanggal na. Yan din dito sa kabila. So unahin mo muna sa thread. Ito yung puller, lugan mo muna to kasi yan yung magtutulak yung nasa gitna dito. Kailangan maluwag. Tapos yung thread yung kaya ng kamay, hanggat kaya ng kamay. Tapos gamit ka ng size 16 kasi ang puller natin ay size 16. And pagkaikitan mo na, siya mo na maikpit para at least pag pinol mo to, pinigpitan mo to, hindi siya babaklas, hindi niya sisirain yung original thread ng crank. So mas mahirap yan tanggalin pag nag-lost thread na yan. So ingatan natin yan. Sikpitan mo na to, hindi na yan matatanggal. Yan, yung spadina. Tanggal na. Okay, tanggal na. Balik natin. Kailangan natin tanggalin ito. Masikip yan, may higpit yan. Kailangan natin yung persa ng bottom bracket. Kinaya. Kinaya. Gamitan natin ng lakas sa baba. Sobrang sipit. So yan na, para matanggal natin. Kaya na natin ang ating kamay. Ayan lang. Hindi naman natin yung bottom bracket. Ito yung tools, proper tools dyan, no? So gamit natin yan. Kasi ito yung magiging holder nya eh. Kailangan yan tumapit dyan. Pumasok yan dito. Yan, pumasok yan dyan. Baka natin. Yan, baka na. Sabit. Yan na. Tapos titithread natin yan hanggang sa pumapit na. Pumapit na. Kita naman natin dito. Tulong lang to para hindi ma-lost thread yung thread nya dyan. Okay. Tapos gamit tayo ng size 24 na close range. Lambot na. Shorten natin, malambot. So huwag natin isasagad na tanggalin yan kasi try natin yung kabila kung malambot din bago natin tabayin. Pabante, no? Yung mismo thread nyan. Okay, same procedure dun sa kabila kanina. So ilalagay ulit natin itong stapler. Mas maganda kasi gumamit talaga tayo ng proper tools. So para iwas pukpok. Okay, no? So dito naman tayo sa kabila. So
natin kung malambot. Ayan, so malambot, no? Malambot kasi tama yung pagkakabit nito dati sa thread. So yung iba kasi pinipilit kahit alam naman nilang hindi tumugma o pumasok yung thread, pinipilit. Kaya nangyayari pag nagbabaklas naman, so sobrang tigas. Yung iba gumagamit na, yun, may tumulo, oh. May tubig sa loob, puro kalawang na. Dublayin natin dito sa kabila. Ayan, so babante rin yung tanggal niyan. Yung tubig, no? So, kaya na yan ng kamay. Okay, so sa mga thread, pinaka-importante dyan, kamayin nyo muna. Ay, grabe, para buhangin sa loob. At yun na nga, pwede nang pagtaniman ng palay. Ayan, basang-basa na. Pino-pino. Ayan, oh. Wow! Sus! Grabe. Puro buhangin. So, ang mangyayari kasi niyan, kaya nagkakaganyan yan, ang pag nagpapadyak na siya, is lumalagatok dahil dyan sa mga buhangin sa lupa-lupa na yan sa loob. So ang tubig kanina kaya sobrang basa yan kasi yung tubig pag naulan, so pumapasok yan dito sa seat post o seat tube, punta dyan, so nagsastuck. So kailangan natin yan laging i-maintenance yung bottom bracket natin para hindi masira katulad nito. Okay, so papalitan na to ni sir, pinapapalitan yan daw ng bago bottom bracket. So bago ko siya pinalitan, chinek ko muna kung ano yung sukat ng stock niya, no, na tawag dito na bottom bracket. Ayan, kung sinukat ko siya 113 yung nakalagay sa kanya, so yun din ang ilalagay natin para sure tayo na hindi sumabit dito. 113 sa road bike, pwede ring 115, depende sa setup na gagawin nyo. Yan, oh, bago natin ilagay yan, ayan, tuyong-tuyo. So lalagyan natin yan ng ano ba, grasa. Lagyan natin ng pampunong grasa para mas tumagal ang buhay ng bottom bracket. Okay, tapos dito naman, so lalagyan natin yan ng grasa, no, para mas smooth yung pagkakapitan. So use sa lagatok doon sa mismo bottom bracket habang nagpapadyak. Ganun din yung kabila, lalagyan natin yan. Inisin natin. So, putik kanina, no? So, nasok na muna so basahan. Unas. Kasi mano-mano tayo dito. Yeah. Dito, para ma-sure natin na walang natirang buhangin. Bawasan natin para mas malinis dito. Toothbrush, tanggal. Para pagpasok ulit ng bagong bottom bracket, pumasok sa tamang thread. Yan. Medyo malinis na. Kabila naman kasi hindi naman natin abot yung kabila, kailangan natin magpunta check ulit yung kabila dahil hindi natin abot sa kabila. Yan, so may tira pa mga dumi yan, nag-brushan din natin yan. Ano yung nakabarang dumi.
na lang ng basahan niya. Ayan, malinis na. Okay, so lalagyan natin ng grasa. Ini para lumambot yung pag-tread natin, papanulan. Siyempre, mas maganda talaga may grasa yan. Dito, tread natin. Tapos dito sa loob. Papas sa kaloob. Pag mga ganitong bottom bracket, natin tipirin sa pagkali ng grasa. Kasi ang grasa, ang buhay ng isang bisikleta. Pasok natin gamit na kamay, kaya papunta doon sa likod, no? Yung thread niyan pag-ipit. Kung kaya lang muna ng kamay. Yan, so kaya yan, hanggang dyan lang. So gamit na tayo ng tools. Kung kaya ulit ng tools lang, huwag natin siya sobrang higpit. So stop, huwag muna. Sumunod naman sa kabila, ilalagay na natin yung mismong bottom bracket. Ilalagay na natin yung grasa dyan, ilalagay na natin. So lagyan na rin natin ng grasa to, yung mismong bottom bracket pa dito, para maganda. Kasi lagi na ito papatukan ng tubig, mas okay na yung basang-basa siya ng grasa. Okay, tapos pet papunta naman ulit dyan sa likod. Madulas, maparaming grasa. Kailangan kasi natin damihan kasi pinapasok ng tubig para kahit pa paano tumagal na. Check na natin. So higpitan. So yan, mapapansin nyo yung ikot ng thread sakto lang, no? So yan, kailangan pag matigas na, simula pa lang matigas na, huwag nyo na ipilit, tanggalin nyo muna. Saka mo ulit ipasok, tapos thread. Tapos ipitan ulit natin yung kabila. Yan, so ipitan natin to kasi maluwag pa to kanina eh. Ito ang gamit kong tools kasi mas okay ito, nararamdaman ko mismo yung ikot ng thread para ma-sure yung gawa natin. May mga sobrang grasa, ayan, pwede nang tanggalin, pwede rin hindi. Kakabit na natin itong kanyang crank arm. So ito is square type, no? Ayan, square type. So kailangan naman dito sobrang higpit din pagkakabit nyo. So iba na ang gamit nito. So sa mga replacement na ng mga bago, ayan, so gagamitan na natin siya ng 8mm na Allen wrench. Kailangan dyan, no? Ganun din sa thread nya. Ingatan nyo rin yung thread. Tapos, tsaka natin higpitan. Yan po yung sinasabi ko, no? Na kailangan sobrang higpit din yan. Kasi dyan nagsisimula yung alog. Tapos, nagkakaroon ng lost thread na yung mismong alloy na crank arm. So, posible pag nalo-lost thread, wala tayong magagawa dyan kasi alloy yan, automatic papalitan mo. Pero ito sa atin
kailangan natin i-secure yan. Sobrang higpit. Ay, hindi umalog. Dito naman, bago natin siya ikabit, so isabit muna natin itong kadena sa loob. Tapos, ayan, pababa siya, no? Yung crank arm na kabila. Pababa. So, packet natin gagawin ito. Ayan. So, tsaka natin ilalagay itong bolt naman. Gaya ng sabi ko, kailangan yan sobrang higpit. Para kasi ayan, pag maluwag, nagaganyan yan eh. So, ang tendency niyan, ilo-lost thread niya yung nasa loob niyan. So, alloy kasi to, kaya nalo-lost thread yan. So, kailangan yan sobrang, ayun o, maluwag pa o, maalog. Kailangan yan sobrang higpit. Ayan o, sigpitan. Wala na yung alog. Sobrang kailangan pa yan sigpitan. Kailangan mo talaga proper pulse. Ikot pa. Kunti lang. So kaya sinukat ko yung bottom bracket kanina at nilagay ko yung 113 kasi tingnan mo, yan yung spacing nya. Ayan, so pasok yung 113 dyan. Hindi pa tumatama sa mismong frame. So 113 nakastock na kanya, then nakakabit. Tapos checking. Ayan, yung kalansing na yan sa kadena lang yan. Ayan, smooth na. So, wala nang alog. Ayan, so iwasan natin yung alog. So ikakabit na natin sa kadena. Ayan, lalagay muna natin dito sa pangalawa. Wala siyang FD, no? Kasi tinanggal niya yung FD. Smooth na. Mawawala na yung lagatok niya dito sa loob kasi naripak na natin, tapos napalitan natin ang bottom bracket, then maraming grasang nilagay, tapos lagatok. Napakaganda na ng takbo niyan. Thank you po. Yan lang po yung simple tutorial pag nagpapatanggal tsaka kabit natin ang bottom bracket.